Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong isang congressman ng Antipolo po mga kababayan ay pinagpahinga na po. Pumanaw na po si Romeo Acop mga kababayan. At pakinggan po natin ang balita. At syempre po, tingnan po natin yung iba pong mga kaganapan na hindi po natin malilimutan din sa kanya. Kung ano po ang mga pinagagawa niya, mga ilang video sa Kongreso, mga kababayan. Ito po muna ang balita. Set up po natin. Who's the better shooter? Stephanie? Pumanaw na sa edad na 78 si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop. Kinumpirma ito ng kaibigan niyang si National Unity Party President at Deputy Speaker Ronald Puno sa News 5. Ayon kay Puno, sumailalim si Acop sa kidney transplant nitong Nobyembre at inaasahan sana nila ang kanyang paggaling. Pero inatake sa puso si Acop kagabi, sanhi ng kanyang pagkamatay. Inilarawan ni Puno ang mambabatas bilang tapat, matapang at dedikado sa paglilingkod sa bayan. Ipinahayag din ni House Speaker Bogie D ang pagdadalamhati ng Kamara sa pagpanaw ni Acop. Malaking kawalan daw si Acop sa Kongreso sa Antipolo at sa mga Pilipino. Nagsilbi si Acop bilang dating director ng PNP-CIDG mula 1994 hanggang 1995. Isa siya sa kumwestiyon sa kredibilidad ng isang Mary Grace Piatos na nakapirma umano sa confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Yan po ang legasiya ni Acop, mga tambay. Confidential fund ng Vice President. Pero hindi po niya kinu-question ang confidential fund ng Pangulo na mahigit 4.5 billion. Legasiya po niya yan. Tanging ang confidential fund lang po ng Vice President ang kukwestiyonin niya. Pero yung confidential fund ng mga speaker at confidential fund po nila at ng mga kaalyado niya ay hindi po dapat pag-usapan. Ito pa po mga tambay, tingnan po natin yung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Kung gaano po siya kagaling. Narinig po natin ang mga pamilya ng mga naging biktima ng war on drugs. Marami sa kanila, ayon kay former President Duterte, ay collateral damages. Shit happens, ayon kay Senator Bato de la Rosa. Ladies and gentlemen, the Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former President. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Mahirap po ang trabaho natin dito sa Quadcom. Walang gustong pumalag sa sistema. Walang gustong buwangga sa isang popular na dating presidente. Pero kami po, tulad niya ay halal ng taong bayan. Kaya ipagpapatuloy po natin ang ating inquiry at sisiguraduhin po naming ayusin ang ating mga batas upang masiguro na hindi na mauulit kaganapang ating natuklasan. Yan po mga tambay. Nabudol daw po. Nabudol daw po ng mga Pilipino. Mga kabayan, nabudol daw po ni dating Pangulong Duterte, lalo-lalo po sa kanyang war on drugs, mga kabayan. Collateral damage daw po yung sinasabi po na biktima. Paano naman po yung biniktima? Paano naman po yung mga chinugi na mga addictus? Wala lang po yon, mga normal na tao. Matindi po si Acop, hindi po ba? Legasiya po niya yan. At ito pa po, yung sa Vice President naman po. Napakarami po niya iniwan na po. Iniwan niya sa Pilipino. Anong taon mo nalaman, Madam Vice President? You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the President why he accepted the resignation. Do not ask due process. Mr. Chairman, Mr. Chair. yes, Congressman Paduano. Congressman Nakop. Mr. Chair, Madam Vice President, if you have any question insofar as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sir, I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero where... araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await That is precisely the point, ma'am. the... If our action of detaining your chief of staff is against the law,
I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Ang sinasabi ko lang po sundin Oo. po natin yung batas Kaya dito nga, sa sir, House. sundin natin yung Kasi batas. nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes, sir. Sundin natin yung batas. Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the President? Madam Vice President, that is the decision of the committee as a whole. Sana po respetuhin po ninyo. Yes, sir. Kung meron pong Okay. remedy, alam naman po ninyo bilang abogado na tama po yung sinasabi ni Congressman Acop, pwede po tayong mag-file ng relief sa Okay, court. sige, sir. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Tinutulungan ko lang kayo. Maraming salamat po, Madam Vice President. Madam Vice Yes. President. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the President why he accepted the resignation. Do not ask due process. Mr. Chairman. Mr. Chair, Yes, Congressman Paduano. Yan po mga tambay, ang mga ligasiya po na nakita po natin, nasaksiyan kay Representative Acop, mga tambay. Kay Representative 2nd District po ng Antipolo, mga kabayan, si Romeo Acop. Napaaganda po ng kanyang ligasiya na iniwan po sa ating bansa, mga kabayan. Lalo-lalo po yung sinasabi niyang nabudol daw po ni dating Pangulong Duterte ang mga Pilipino. Meron palang nakabudol na tumahimik po ang ating bansa at nagkaroon po tayo ng kapayapaan ng 6 na taon sa mga kriminal, sa mga addictus, sa mga makakaliwa na salot ng lipunan umano. Nabudol, mga kabayan. At isa pa yung sinasabi ng ating Vice President, grabe po sila. Grabe, mambabatas, pero lumalabag sa batas. Lumalabag sa due process at sa proseso. Ganyan po katindi ang mga tao na nakita po natin sa kanilang panunungkulan, lalong-lalo po noong 19 Congress. Sila po ay mambabatas pero hindi sumusunod sa batas. Para po silang mga diktador umano. Hindi po ba? At ito pong si Congressman Acop, mga kabayan, ay ligtas na po. Ligtas na po siya. Dahil pumanaw na po sa edad na 78. Mas may edad pa si dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? At siya po ay hindi pumanaw sa kanyang sakit. Siya po inatake. Inatake po siya. Napakaiksi lang po talaga ng buhay ng tao Kahit anong kapangyarihan meron ka. At kahit anong kayamanan, nagpapasasa ka sa kayamanan. Nag-iipon ka ng kayamanan. Hindi ba? Wala pong saysayan. Hindi po makapagdudugtong ng buhay mo yan ng pangmatagalan. Katulad po niyan, alam naman po natin na napakaraming pera po ni Representative Acop. Hindi po ba? Siya po ay na-surgery. Hindi po ba? Pero wala rin pong nagawa ang kanyang isang damukal na kayamanan dahil siya po ay inatake. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot lang po mga kababayan. Ang mga mambabatas po natin, ang mga naglilingkod sa ating bansa, ay hindi na po inisip man lang, mga kababayan, ang buhay ng tao ay maiksi lamang. Maiksi lamang ang buhay natin. Hindi po tayo tatagal ng forever. Pero, never mo makita at napakadalang ka makakita ng mga lingkod bayan na talagang naglilingkod para sa bayan. Hindi kaya? Di po ba? Katulad po ng 19 Congress, napakarami po nilang issue. Napakarami nilang issue ng korupsyon. Imposible naman na si Representative Acop ay hindi rin po nasama ang kanyang pangalan o napagtatakpan lang sa issue ng flood control at mga ghost project at mga komisyon sa mga proyekto diyan po sa Antipolo.
Hindi po ba? Gaano kaya karami naman ang mga naibulsa ni Akop na mga komisyon sa mga proyekto ng gobyerno umano. Kaya nga lang po, lahat po ng anomalya, kung ano man ang meron siya, ay matatabunan na po, kasama na po sa kanyang hukay, mga kababayan. At yung mga issue po, katulad po ng impeachment, hindi ba? Issue sa Vice President, issue ng confidential fund ng Vice President, at issue po sa dating Pangulong Duterte na sinasabi niya na budol tayo, ay matatabunan na po yan. Kasama na po yan sa hukay ni Representative Akop, mga kababayan. Kaya nga po, anong legasiya naman ang iniwan? Ano kaya ang matatandaan ng taong bayan? Dito po kay Representative Akop na talagang maipagmamalaki. Talagang nakatulong ng napakarami sa mga Pilipino. Ganon din po. Baka naman sa mga kababayan natin sa Antipolo, diyan sa nasasakupan ni Representative Akop, baka po maraming legasiya diyan na iniwan si Representative Akop. Baka po napakahusay niyang lingkod bayan, lalo-lalo po sa kanyang distrito. Hindi kaya, baka ang kanyang distrito, ang kanyang 2nd district, ay napakaunlad na po. Mayaman na po at progresibo na siguro ang kanyang nasasakupan. At napakaganda po siguro na ekonomiya ng kanyang nasasakupan. Hindi kaya? Kaya nga po mga kabayan, yung sinasabi po natin madalas, ang politiko, hahangaan mo ang mga taong ito at ipagmamalaki mo bilang ikaw ay Pilipino. Kung kapaki-pakinabang ang iiwan sa iyo at gagawin at ginawa nila sa bayan, maaalala at maaalala mo ang politiko na ito. Hindi po ba? Katulad po ng ginawa ni dating Pangulong Duterte, kahit hindi po ito ini-expose sa media, at talagang imbis na yung kanyang ginawa ang ipagmalaki, pero puro paninira po ang ini-expose po nila sa pamilya Duterte. Never tayong makarinig at makakita at mapanood sa mainstream media na ipinagmamalaki po ang mga nagawa, lalong-lalo ang mga proyekto na kapaki-pakinabang ng dating Pangulong Duterte. Hindi po ba puro paninira at ganoon din po sa Vice President? Kaya nga po ang tanong natin, ano naman kaya ang legasiya ng mga congressman, mga senador, nakapaki-pakinabang, mga kababayan, na maipagmamalaki po ng Pilipino ang mga politiko na ito? Ganun kaya si Akop, mga tambay? Ganun kaya ang iniwan ni Akop sa sambayan ng Pilipino na sinasabi po ng mga kapwa niya congressman ay napakahusay daw po at sila'y nangihinayang na pinagpahinga na po si Akop. Nangihinayang po sila dahil magagamit pa po nila si Representative Akop sa tuloy-tuloy pong pagpapabagsak umano sa mga Duterte. Hindi po ba? Lalong-lalo po may niluluto na naman silang impeachment sa Vice President. At gamit na gamit po, hindi po ba, si Akop, mga kababayan? Yan po mga kababayan, at syempre po, lahat naman po tayo pagpapahingahin at tayo po ay nakikiramay po. Nakikiramay po si Kamanong sa buong sambahayanan at pamilya po ni Congressman Akop. Condolence po sa inyo. At lahat naman po tayo pagpapahingahin. Kaya nga lang po, bilang politiko, ay nakapagsasalita po tayo ano po ang mga legasiya na iniwan ni Representative Akop sa taong bayan, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At mga subscribers po natin, thank you po sa inyo. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat. Thank you po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Chena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona na Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Germany,
si Jake Yahoo ng 4531 Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston at Beiche Chiyoko. Thank you po mga kabayan sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakaloob. Salamat po. Ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At syempre po mga kabayan, tayo rin po yung mag-ingat at sa maligaya pong kapaskuhan at happy holiday po sa ating lahat. At syempre po, God bless po sa ating lahat. Ingat-ingat po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Bye-bye.